dito rin nagsimula ang kwento ng matamis na pag-iibigan nila Florante at Laura. Sa gitna ng gubat, may isang lalaking nakatali sa puno na anime binugbog ng paulit-ulit at hinahabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya ay Florante. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan at isa na rito ang Albania, isang karihan kung saan siya isinilang na ngayon nanganganib. O aking Diyos Ama, nasan ang iyong awa? Ako'y nananaghoy, nakikiusap, humihingi ng tulong niyo. Patawarin niyo akong lahat dahil hindi ko nagawang ipagtanggol ang ating kaharian laban sa taksil at walang awang si Adolfo. Tila yata wala ng pagmamahal sa akin, napakapait ng aking buhay. Inagaw niya ang korona ni Haring Linceo upang magawa niya ang kanyang ninanais, pati si Duque Briseyo na aking ama ay kanyang ginamit. Sandaling nanahimik si Florante dahil sa sama ng loob. Umiyak ng sandali, matapos na manahimik ay muli siyang tumawag sa Panginoon. O aking Diyos Ama, tila yata di mo na dinidinig ang aking mga panalangin sa iyo. Hindi ko tuloy maalis sa aking isipan na ayaw niyo na akong tulungan. Kung gayon, papaano na ako? Sinong aking malalapitan at makakapitan kung ang Diyos mismo ay ayaw na akong tulungan? Paalam na Albania, aking sinilangan, patawarin mo na lang ako dahil hindi kita may pagtanggol. Paalam na bayan ko, paalam rin sa inyo, Adolfong malupit, Laurang taksil, paalam na sa inyo. Habang nagdudusa si Florante sa gubat, isang gererong morong nagngangalang Aladin ang dumating sa gubat na pagod at naghahanap ng pagpapahingahan. O Plerida, o tadhana, kay lupit mo, kinuha mo ang aking minamahal. Habang si Aladin ay umiiyak at nagdudusa, ay may narinig siyang tinig sa kagubatan at pagkatapos ay may nakita siyang lalaki. Ano yung aking narinig? Tinig ng isang tao na parang naghihinagpis. Sino kaya siya? Ako'y minamalas, ako'y pinapahirapan sa kamay ng taksil na si Adolfo. Si Adolfong malupit at higit pa sa halimaw kong manakit. Kaawa-awang tao, ang lahat ng kanyang kaway natapos nang siya'y pinahirapan at pinagtaksilan. Pagkatapos na marinig na Aladin si Florante, ay nagmuni siya ng isang malaking problema. Tadhana ko'y masikit, problema ko'y napakahirap. Lutasin dahil ng aking sintang inagaw. Nagmamadali na si Aladin nang mapansing humina ang boses na kanyang narinig. Habang tumatakbo ay nahawi niya ang mga sagabal sa pamamagitan ng kanyang kalis. Nang makita niya ang nakagapos ay napansin niyang may nakapalibot ditong 2 leon. Siya ay naganda at nilusob ang mga leon. Pagkatapos niya mapatay ang 2 leon ay pinakawalan niya si Florante. Parang nakita ko na ang taong ito. Pagkalipas ng ilang oras ay namulat si Florante nang biglang, Laura, nasaan ka? Tulungan mo akong makaalis dito. Hindi na sumagot si Aladin at baka sa kawalang pag-asa ay matuluyan na si Florante. Ako na rito. Magpahinga ka na lang. Ako ang nagligtas sa'yo. Papansin na tayo ay magkaaway. Marahil, pero ikaw ay nangangailangan ng tulong. Siguro nga'y patay na ako kung hindi ka dumating. Ngunit ang pagkamatay ang siyang tunay kong kaligaya. Hangal, hindi mo ba alam na dinadagdagan mo lang ang iyong pasakit? Sino mag-aaruga sa kanya roon? Alagaan sa nakurot at mga kaibigan niya doon. Sa mga sinabi ng ama ko ay nakumbinsin niya upang ako'y lumisan. Sa pagdating ni Florante sa Atenas, Florante, maligayang pagdating. Ikaw nga pala si Antenor at ako ang magiging guro mo dito sa Atenas. Salamat po. Kita, Florante, may talento ka sa filosofiya, astrolohiya at matematika. Salamat po. Sumama ka kay Florante. Salamat po. Paalam na po. pagdating sa Albania. O aking ama, o bunso. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkikita, biglang may dumating ng isang mensaher. Ang araw po, nangailangan po kami ng tulong ang corona sa inyo dahil nangangalip po na masakop si Henry Asmali. Saan niyo ang tulong ako? Florante, pupunta tayo kay Haring Linceo.
Pangako, Laura. Paalam na sa inyong lahat. Mahal na mga tao. Pagdating nila Florante sa Crotona, nakita nila ang hukbo ni General Osmalik. Sugod, digmaan, natitirang kawal. Nanalo tayo, mabuhay ang Albania! Mabuhay! Mga kawal, babalik na tayo sa Albania. Sa pagbalik nila sa Albania, ay may nakasalubong silang mga dibinyagan na may dalang isang babae. Kahit kayo narito. Kami ay taga-Albania at pakawalan niyo ang babae niya. Walang galang na pero ngayon lang kita nakita rito. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako ito, Florante, si Laura. Laura, bakit ka narito? Para malaman ang iyong kalagayan. Salamat sa pag-aabala. Kamusta ka na? Sana'y naging mabuti. Ako, pero Florante, kailangan ko ng tulong mo. May bayang malapit dito na pinagtataguan ng mga magugulat sa aking ama. Iligtas mo siya. Paano kung may masamang mangyari sa kanya? Paano kung... Ako na ang bahala, ililigtas ko ang iyong ama sa abot ng aking makakaya. Makalipas ang ilang araw, Nanalo ulit tayo. Salamat naman at dumating ka. Ginawa ko lang po ang aking tungkulin. Florante, pasensya ka na. Ngunit ipapadala ulit kita sa Itolia para lumaban sa mga Turko. Mag-ingat ka. Punta po kami agad. Nakita niyo sila, subutin niyo agad. Sir Florante, dala ko po ay isang sulat galing kay Haring Linceo. Boy! Maraming salamat. Maaari ka na umalis. Menandro, babalik ako sa Albania. Pinapupunta ko ng hari. Ikaw muna ang mamahala dito. Pinararangal ko ito. O Laura, aking minamahal. Kay tagal natin hindi nagkita. Go!